Sa tekstong ating binasa kanina, makikita muli natin ang ating Panginoong Hesus na hinarap ang isang taong nasa sa isang hopeless na sitwasyon. Sa ating nakalipas na pag-aaral, si Jesus kasama ng kanyang mga disciples ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang napakalakas na bagyo sa gitna ng dagat ng Galilea, na lubhang kinatakot ng mga alagad ni Jesus sa paniniwalang iyon na ang kanilang katapusan. Ngunit napag-alaman natin na ang ating Panginoong Hesus ay siya din naman ang Panginoon ng karagatan at kanyang pinatahimik ang bagyo na nakapagbigay kapayapaan sa takot na puso ng kanyang mga alagad at nakapagbukas din ng kanilang kaisipan na si Jesus na kanilang sinusundang guro ay di lamang isang pangkaraniwang tao. At nang sila ay makatawid na sa kabilang ibayo at nasa lupain ng Geneseno, muli matutunghayan natin si Jesus na mahaharap sa mga iba't ibang imposibleng sitwasyon. At nagpasimula ito ng kanyang maharap ang isang demon-possessed man na walang kakayahang matulungan ang kanyang sarili at maging ng kanyang mga kanayon. At pagkatapos, Jesus will also deal with a woman afflicted with this disease, and finally mahaharap si Jesus sa isang napakahirap na sitwasyon, ang pagkamatay ng batang anak na babae ng lalaking nagngangalang Jairus. Mula sa pananaw ng tao, lahat ng apat na sitwasyong magkakasunod na naitala ni Mark ay nagsasabi sa atin ng kawalang pag-asa ng mga taong involved sa kani-kanilang personal na kalalagayan. Nevertheless, Jesus proves himself to be the master of these circumstances, demonstrating his power over the raging storm, the demonic-possessed man, the incurable disease, and finally, death. Kung ang mga kaganapang ito ay titingnan natin sa ating panahon, ang lalaking inalihan ng demonyo ay ilalagay sa isang mental institution. Ang babaeng may sakit ay ipadadala sa isang terminal care ward hanggang sa kanyang kamatayan, at ang patay na batang babae ay ililibing na lamang sa isang sementeryo. Ang buong chapter 5 ng Gospel according to Mark ay makikita natin na nakafocus ito kay Jesus at ipinakikita dito na siya ay may kapangyarihan sa kalaliman ng dagat, sa mga demonyo, sa isang terminal na karamdaman, and finally, Jesus has the power over death. Kaya't sa sandaling ito, samahan natin si Mark sa kanyang pagsasalaysay sa mga pangyayaring naganap sa isang sementeryo. Pagmasdan natin mula sa mga talata habang ipinakikita ni Jesus ang kanyang lubos na kapangyarihan laban sa mga espiritual na kapamahalaan ng kanyang iligtas ang isang kaawa-awang lalaki sa kapangyarihan ng mga demonyo na nagpapahirap at umaalipin sa kanya. Ang paksa natin sa umagang ito ay makapagpapaalaala sa ating lahat na si Jesus ay may ganap na kapangyarihan at handang kumilos sa ating buhay kung tayo sa kanya ay lalapit lamang. Kaya niyang putulin ang mga tanikala na gumagapos sa atin at kaya niya tayong palayain. Ang paksa natin ay aking pinamagatang ang pagpapalaya sa lalaking bihag ng isang hukbo. Minsan pa ang ating paksa ay mahahati sa tatlong mahahalagang bahagi. At ang unang mahalagang bahagi, ating kilalanin ang lalaki. Mga talatang 1 hanggang 5. Sa mga talatang ito, sinasabi, una, ang kalagayan ng lalaki. Verse 2. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Sinasabi sa pasimula ng kwento ni Mark na ang lalaking nasalubong ni Jesus sa sementeryo ay binihag ng masamang espiritu o ng mga demonyo, sasali naman ni Luke. In short, ang diablo ang sa kanya ay naghahari, kaya't siya ay nasa sa kalagayang ng hopelessness and helplessness. And then, sinasabi na hindi lamang isang karumal-dumal na demonyo ang bumibihag sa kanya,
kundi he is being possessed by a legion of demons. Sa verse 9, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon o hukbo, sapagkat marami kami, tugon niya. Ang isang hukbo sa Roman army ay bumibilang ng 2,000 hanggang 6,000 bilang. Sa verse 13 ay higit na magbibigay sa atin ng tamang bilang kung ilan ang mga demonyo na umaalipin sa lalaki. Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu o ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Ang lalaking ito ay tunay na under control ng devil and his hordes. Huwag kayong magugulat na ang kalagayan ng lalaking ito is no different from the condition of every lost soul in the world. According to Ephesians chapter 2 verse 1, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Tunay nakahabag-habag ang kalagayan ng taong wala kay Kristo, pagkat hindi niya alam na siya ay nasa sa kaawa-awang kalalagayan. Ikalawa, ang kabuktutang kalalagayan. Verses 3 and 4. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Ang lalaki sa kwentong ito ay sinasabing naninirahan sa gitna ng mga patay o sa sementeryo. Ang mga demonyong umaalipin sa kanya ang nagtaboy sa kanya na makisama sa mga buhay at manirahan kasama ang kalansay at mga nabubulok na bangkay. Tinangka ng mga tao sa kanyang komunidad na pigilan siya gamit ang mga tanikala, ngunit madali niyang nakakalag ang mga ito. Nilalarawan sa atin ng teksto na ang kalagayan ng taong ito ay sumasalamin sa kalagayan ng mga nawawalang individual sa paligid natin. Pagkat ang puso na naliligaw ay pinaghaharian ng kasalanan, dahilan upang mas pinipili nila ang mga gawa ng kadiliman kaysa mabuhay sa liwanag. John chapter 3 verses 19 to 21. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Sa kabila ng mga pagtatangka ng sangkatauhan na tugunan ang isyu ng paglaganap ng kasamaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng iba't ibang uri ng mga institusyon, pagtuklas ng iba't ibang uri ng gamot upang matulungan ng tao na makontrol ang kanyang sarili at pag-encourage sa mga taong nangangailangan ng tulong na kumonsulta sa mga psychiatrist. Ang mga hakbanging ito ay tanging ina-address lamang ang mga sintomas sa halip na alamin ang punot dulo ng dahilan sa di makontrol na paggawa ng kasamaan. Ipinakikita ng mga talatang ating binasa na ang mga taong ligaw o walang pagkakilala kay Jesus ay pipiliin na mamuhay sa kadiliman at kasalanan, pagkat man is inherently sinful, driven by evil and their sinful desires.
Ang mga talata din ay nagbababala sa mga professing believers na eksaminin nila ang kanilang mga puso kung kanilang nakikita ang kanilang mga sarili, kung pinagnanaisan nila ang patuloy na mamuhay sa kadiliman at umiiwas sa liwanag ng turo ng Diyos. Ang ganitong inclination o hilig ay nagpapahiwatig na ang isang professing Christian ay nasa sa gitna ng isang espiritual na problema at maaaring makapagdala sa kanya sa pagbabalik sa lumang sarili o in short, BSDU, balik sa dating ugali o BSDP, balik sa dating pamumuhay. Bagay na mapanganib at nakababahala. Ang ikatlong bagay na makikita natin sa lalaki, ang kanyang desperadong kalagayan. Verse 5. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Ang lalaki sa kwento ay sinasabing nagdudulot ng takot sa mga taong nakakakita sa kanya. Siya ay naninirahan sa isang sementeryo, hubot-hubad, karagdagang pahayag ni Luke sa kanyang ebanghelyo, at kumikilos na parang baliw na tao araw at gabi. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo at mga peklat mula sa self-inflicted cuts. Siya ay walang tigil na sumisigaw at umiiyak sa kanyang lubhang paghihirap. Tunay na ang lalaki ay nasa isang desperadong sitwasyon at nangangailangan ng tulong. Iminumungkahi ng author na si Mark na ang kalagayan ng lalaki ay nagsisilbing huwaran sa hindi mabilang na buhay na nasa sa ganitong kalagayan. Pagkat maaari na diyan mismo sa inyong komunidad o village na tinitirhan ay may mga taong nasa sa parehong kalagayan ng lalaki sa kwento na hirap na sa pagkaalipin ng kanyang sariling kabuktutan at desperadong nangangailangan ng tulong. Pagkat walang tableta, psychiatrist, pari, pastor o anumang programa na gawa ng tao ang maihahambing sa panlunas at solusyon na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Ang ikalawang mahalagang bahagi na ipinapakita sa atin ng ating teksto ay atin namang kilalanin ang Panginoon. Mga talatang 6 hanggang 13. Malayo pa ay natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat inuutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ng may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nangalunod. Habang ang lahat na naninirahan sa bayang iyon ay natatakot at iniiwasan ng lalaki sa kwento, ating makikita na si Jesus ay nagpakita ng habag sa kanya. Sa mga pangyayaring naganap, makikita natin that Jesus went out of His way, tumawid sa dagat at hinirap ang napakalakas na bagyo upang iligtas lamang ang taong ito mula sa pagkaalipin sa mga kampo ni Satanas. Maliwanag na ipinakikita ng mga talata sa kwento ang walang hanggang pagmamahal at walang katapusang habag ng tagapagligtas, at binibigyan din muli
na walang imposibleng kalalagayan ang di kayang bigyang lunas ng Panginoong Hesus. Si Mark at ang iba pang mga sumulat ng Bible ay hinihimok tayong mga readers or students of the Bible na atin tingnan ang mga tao with the same compassionate eyes as Jesus did. We see their sins. He sees what He can make of their lives. Nakikita natin ang isang lasenggong lalaki, ngunit siya ay nakikita ni Jesus na isang magiging mabuting pastor. Nakikita natin ang isang drug addict, ngunit siya ay nakikita ni Jesus na magiging isang magaling na Bible teacher. Nakikita natin ang isang babaeng mababa ang lipad, ngunit nakikita siya ni Jesus na magiging isang magaling na mang-aawit ng choir. Tunay na kamangha-mangha ang gagawing pagbabago ni Jesus sa mga taong sa Kanya ay lalapit at magbabalik loob sa Diyos. So, if you haven't given your life to Jesus, I urge you to give your life to Him today, and He will give you something much more precious in return. Sa mga talatang 6 hanggang 13 ay ating makikita ang lalaking sinasaniban ng mga demonyo ay patakbong lumapit kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang mga demonyong umaalipin sa lalaki ay kinilala ang pagkadiyos at otoridad ni Jesus at nagpatira pa bilang pagpapasakop sa kanya. Matapos silang kumprontahin ni Jesus, sila ay kanyang pinag-utusang lumabas sa lalaki at palayain siya sa kanilang pagkakabihag. Sa Luke chapter 8 verse 31, mababasa pa natin ang ilang karagdagang impormasyon sa mga naganap na pangyayari. Wika sa talata, nagmakaawa kay Jesus sa mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Sa takot ng mga demonyo na sila ay itapon ni Jesus sa kalaliman, nagmakaawa sila at humingi ng permiso kay Jesus na sila ay lumipat na lamang sa mga baboy na naroroon na pinayagan naman ni Jesus. At sa pagpasok ng mga demonyo sa mga baboy, hindi kinaya ng mga hayop ang kanilang presensya at sumugod sila sa dagat na nagdulot ng kanilang pagkamatay. Ilang mahalagang katotohanan din ang ating matutunghayan sa mga talatang ating pinag-aaralan. Una, pinatotohanan ng mga talata na lahat ng bagay, maging ang spiritual being sa spiritual realm, ay subject sa authority ng Panginoong Hesus. Si Jesus ang Panginoon kahit ng mga demonyo, at ito ay nag-aalok ng pag-asa sa lahat ng mga nilalang, lalo na sa mga mananampalataya. Sa kabila ng pag-aakala ng marami na naghahari ang demonyo sa pangkasalukuyang kalagayan ng sangkatauhan dahil na rin sa patuloy na paglaganap ng kasamaan, maliwanag ang sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 10. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Ang talatang ito ay sinisigurado sa atin na si Satanas kasama ang lahat niyang katropa ay itatapon sa impyerno na magpapatunay sa buong sangsinukob ng ganap na tagumpay ni Jesus. Ikalawa, ang ganap na kasamaan ng sangkatauhan. Ang lalaki sa kwento ay nagawang tiisin ang presensya ng isang hukbo ng mga demonyo na binubuo ng 2,000. Sa kabilang banda naman, ang isang kawan ng baboy na bumibilang ng 2,000 ay hindi kayang tiisin ang ilang demonyo at sinira ang kanilang mga sarili. Ito ay naglalarawan ng kakayahan ng tao para mamuhay sa lubusang kasamaan. Kaya nga sa kasaysayan ng sangkatauhan ay maraming Hitler
ang nagpapatunay ng lubos na kasamaan na maaaring maabot ng tao. Ang ikatlong pinatotohanan din ng buong teksto, ang lahat ng pagsisikap ng tao ay bigo na matulungan ng lalaki na makawala sa pagkaalipin at sa kabaliwan. Ngunit isang salita lamang ni Jesus at siya'y lumaya. Yan mga kapatid ang kaluwalhatian ng kaligtasan ng Panginoong Hesus. Man can try his religious works, but they will all fail to save himself. Ephesians 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sisikapin din ng mga psychologists at ng mga iba't ibang institusyon na tulungan ang kapwa na mapabuti. Ngunit ito ay bigo na makapagbabago ng kanyang makasalanang puso. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? There is only one solution to the problem of sin, and his name is Jesus. There is only one hope for the fallen soul, and his name is Jesus. There is only one hope for those trapped in a life of sin, and his name is Jesus. John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At ang ikatlong mahalagang bahagi na pinapakita sa atin ng ating teksto sa umagang ito ay ating tingnan ang naganap na himala, verses 14 to 16. Dito sa mga talatang ito, makikita natin, una, ang ginawa ni Jesus sa lalaki. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at binalita sa bayan at sa karatig pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang pag-iisip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Nang ang kawan ng mga baboy ay tumalon sa kanilang kamatayan sa tubig, ang mga tagapag-alaga ay agad na ibinalita ang mga pangyayari sa mga tao. Kaya't agad naman nagpuntahan ng mga tao sa lugar na naganap ang mga pangyayari. At nang sila ay dumating, nakita nila ang pagbabago sa kalagayan ng lalaking kanilang kinakatakutan. Ang lalaki ay lubos na binago ni Jesus, verse 15. Hindi na siya nagsisisigaw at sinusugatan ng kanyang sarili. Siya ay payapa at nakaupong tahimik sa tabi ni Jesus. Laking pagbabago. You cannot meet Jesus and remain the same. Pagkat binabago ni Jesus ang lahat na sa kanya ay lumalapit. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Kanilang nakita din, ang lalaki ay binihisa ni Jesus. Hindi na siya hubot-hubad tulad ng dati. Siya ay dinamita ni Jesus. Ito ay isa muling pruweba na siya ay binago ni Jesus. Ang pagbabago ng puso na ginagawa ni Jesus sa tao ay makikita sa pagbabago ng moral lifestyle ng isang taong tunay na nananampalataya. Nakita din ng mga tao na ang lalaki ay nasa tamang kaisipan na. Dati-rati, gulong-gulo ang kaisipan. Ngayon ay nasa tamang pag-iisip at payapang nakaupo na lamang siya. Siya ay nakaranas ng kabuang pagbabago, spiritually, physically, and mentally. Tunay na isang bagong buhay ang bigay ni Jesus sa lahat na makakaranas ng kanyang pagliligtas at presensya. Matapos ang pagliligtas ni Jesus sa lalaki, makikita natin
ang pagtatalaga ng buhay para kay Jesus. Verse 17, dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya isama niya. Hindi nabigyan ng kahalagahan ng mga mamamayan ng bayan ang kabutihang nagawa ni Jesus sa lalaking dating sinapian ng mga demonyo. Sila ay natakot na baka ang patuloy na presensya ni Jesus sa kanilang bayan ay makapagdudulot pa ng ibang pinsala tulad ng kamatayan ng 2,000 baboy, at kanilang pinakiusapan na umalis na lamang si Jesus sa kanilang bayan. Tulad din naman ng maraming taong may mababaw na pagkakilala kay Jesus, sapat na sila ay nag-a-attend ng Sunday service, but when Jesus' presence began to disrupt their lives and they realizes that there are costs in following Jesus, they easily start to slip away. Dapat nating tandaan na ang Panginoong Hesus ay hindi lamang palamuti na ikinakabit natin sa ating buhay sa panahon ng pangangailangan at hinuhubad kung di na kailangan pa. Remember, Jesus is a transformative Savior who desires our complete surrender and commitment. Ikatlo, ating mababasa na ang lalaki ay inatasan ni Jesus, verse 19 to 20. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Tinanggihan ni Jesus ang kahilingan ng lalaki na sumama sa kanya. Sa halip ay inutusan na siya na bumalik sa kanyang tahanan at ibahagi ang ginawa ng Panginoon para sa kanya. Ang lalaki ay masunuring pumunta sa rehiyon ng Decapolis na binubuo ng 10 lungsod at ipinangaral ang mensahe ng biyaya sa lahat ng makikinig. Ang kwento ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa utos na ibinigay sa lahat ng mananampalataya na ibahagi ang ebanghelyo sa mundo, kung paanong ang lalaki sa kwento ay inutusan na ipahayag ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa kanya. Ang mga mananampalataya ay tinawag na gawin din iyon. Sa pagtatapos, ang kwento na ating napag-aralan ay nagbibigay diin na anuman ang mga pakikibaka o kasalanan na maaaring bumibihag sa nakikinig, si Jesus ay may kapangyarihan magpalaya. At ang bawat isa na nakapakinig ng kwento ay hinihimok ng author na lumapit kay Jesus upang matagpuan ang tunay na pagbabago at ganap na kalayaan. Ito muli ang inyong tagapagturo, Brother Ed, ang masaganang biyaya ng Diyos Ama at kapayapaang masusumpungan kay Kristo Jesus at ang presensya ng banal na Espiritu ay sumaatin lahat ngayon at magpakailan paman. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun for birth